pati media, ginawa nyo ng issue, nagpalitsyon lang si Duterte. Eh kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalitsyon. Pero si Duterte nung nag-birth, di ginawa nyong issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala. Tahimik yung mga buwakan ng ina. Pag-iimbento ng mga kasinungalingan laban kay Sara. Kasi gusto na nilang tanggalin si Sara kasi you know what? May nagsabi sa akin, mga palangga, kaya dapat i-manifest. Eh baka magurgur na si Bangag. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Grabe itong binulgar ni Madam Maharlika mga kababayan na kaya pala ganun kagusto no na mapaalis sa upuan o pwesto itong si VP Sara dahil takot sila na maging presidente ito sapagkat itong si Bongbong Marcos mga kababayan unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan at kaisipan. Na ang rason mga kababayan dala na kanyang pagpupulburon. Naku naman po talaga. Na kinatatakutan nila ngayon, no? Na kapag naupo itong si Vice Presidente, panigurado marami sa mga House of Crocs ang mananagot. Dala ng pamumulitika at korupsyon o pagnanakaw na kanilang ginagawa. At asahan na natin mga kababayan na mauuna nga itong sina Kimbo, Abante, Congresswoman ng Abra, Frasco, at iba pang mga tiwaling majority at minority leaders. Grabe naman talaga. Kung kaya naman ang wika ni Madam Maharlika, sana'y magpakatumibay pa itong si VP Sara na manindigan sa kanyang posisyon anumang mangyari sapagkat oras na ang sumisingil sa mga nangyayaring katiwalian sa loob ng gobyerno. Na baka sa makalawa mabalitaan na lang natin na tegi na pala itong si Bongit at wala silang choice kundi palitan ito ni VP Sara. Pero bagong lahat mga kababayan, bigyan muna nating highlight no itong winika ni VP Sara sa kanya mismo nang galing na nakakapagod ang galit na mayroon ang mga buwayan. Kasi minsan ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Yun yung nakakapagod na. Pero kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin niyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. At yun na nga no, mga kababayan, nakikita lang natin pangiti-ngiti ito no, si VP Sara sa harap ng kamera. Ngunit hindi may iwasan din na mapagod at malungkot ang Vice Presidente sa mga nangyayaring pamumulitika nga na ang kaya na lang natin gawin mga kababayan patuloy natin ibigay ang ating suporta sa kanya laban sa mga bangag at kurakot na nauupo ngayon sa loob ng gobyerno. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari po mga kababayan, no skip ads po tayo dahil malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, ngayong kitang-kita natin noon naghanap sila ng solid grounds para ma-impeach itong si Vice Presidente Sara Duterte, kamukha nga ng paglitaw nitong si Tandang Gloria Mercado, wag tayong titigil sa pagbalita ng katotohanan mga kababayan. Walang mangyayari mga kababayan na kung itong si Tambalos Romualdez siyang maupo, no? Tayo'y malulugmok lamang kapag nagkataon. Na ang magandang gawin yan, wag iboto ang mga ito sa nalalapit na senatorial election. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Si Bangag. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang Addictus Benedictus at pero ang gustong tanggalin si Inday Sara na mas maraming boto kasi baka malapit nang magtunay na matuluyan sa Code Blue si Bangag. Tandaan ninyo, last year nag-muscle spasm ang Addictus Benedictus at nataranta si Lisa Tanas. Kaya ngayon, gusto nilang what? Tanggalin si Inday Sara para pag bumulagta si Bangag ay papalit si Tambaloslos. Ganon yun, mga kababayan. Bakit na ito ay nag-ano na ito? Teka lang. Natumba na yung aking ano. Pakayos ka yung phone ko. Baka mapunta na sa kawalan. Ngayon, sabi ni Aguila ng Mindanao, sa totoo lang palangga, Maharlika, masakit sa dibdib ang ginagawa ng mga Marcos sa mga Pilipino. Totoo ka dyan, pero huwag kayong sumuko. Kasi pag sumuko kayo, talo na kayo. Dahil ang ginagawa ngayon ng mga bangag, kinakausap yung mga kritiko nila, di ba? Si Atty. Glenn yung sinabi niya mismo, sinusubukan nilang i-win back gamit ang pera ng bayan. Hindi pumayag si Atty. Glenn Chong. Kasi ang target ni Tambaloslos ni Lisa Tanas, yung mga bangag na ito,
Durugin nila ang mga Duterte. Paulit-ulit kong sinabi niyan sa inyo noong 2023 pa. Ito na ngayon ang nangyayari, mga palangga. Puro pagpupolitika. Di ba, ginawa nila ng kwento na si Inday ay nagbi-beach-beach doon sa island ng Calagwas ba yun? Anong island yun? But anyway, 6:30, sabi ni Inday doon sa kanyang press conference, yes, napunta siya doon sa lugar na yun, pero hindi para maligo or something. Nandoon siya para i-reach out ang taong bayan. Right? Dilawan Cabal Damaso, use MSM on their powerful weapon. Ano daw? Powerful weapon to topple down the Duterte and conquer the world, sabi ni Jennifer Kadungag. Exactly, mga palangga. Sabi ni Dolores Gagarin, huwag kayong mag-alala, ma'am, baka mauna pa si Tambaluslos. Huwag tayo padala si Tambaluslos, ang crocodile father ng Congress. Siya pinatahan nila ni Kimbo Abante Beres. Nakita niyo yung sila, yan, nabanggit mo pangalan. Nakita niyo si Abante, nagdila-dila na parang akala mo, kadiri, di ba? Pastor pa yan. Tapos nagpapakita sila, speaking of that, mga pangalan na yan, mga palangga, lahat halos sila dyan. Lahat ng high-end cars. Mga kababayan, kung ang inyong kongresista ay sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, malaki na nga yung nilagay natin. Kung sumusweldo lamang ng 300,000 kada buwan, hindi po yan kayang bumili ng mga designer watches na nagkakahalaga ng 3 million, 5 million, 20 million. Hindi yan kayang bumili ng mga high-end cars katulad nito ni Abante. Hindi kaya nilang bumili ng mga malalaking resort ng mansyon. Kung hindi ninanakaw sa bahay, hindi ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Wala ba kayong awa sa inyong kinabukasan? Di ba? Marcos Bacacon, sabi ni Noli D. Luistro is New Dilima. O, nakita ko pa yung si Luistro. Nag-PDA sa kanyang asawang, my God, para silang mga baboy ramo na naggali ka na ganon. I don't know kung kailan yun. Wala ba itong mga kahiyan to mga ito? Naglalaplapan sa harap ng taong bayan. Nakita niyo yon? Yung Luistro na yon? Naglalaplapan siya ng kanyang, yung asawa niya na pareho silang galing sa ano yun, sa ano yun yung lubugan ng baboy? Ano yun? Hindi ko maisip yung word. Okay? Sa basakan. Alright. Yung dating mahirap na si Kimbo, first time naging congressman, biglang yaman sa 2 years lang. Sabi ni Kenneth TV. Exactly. Si Kimbo ang pinaka masalaulang halimbawa, not maganda pinaka-brutal o salaula o jijimonyong halimbawa na mula sa tricycle nagchichinas, mula sa kanyang bag na kabaduyan na Ngayon, Madam Maharlika, bali-balita na tumatakbo ito sa pagka-mayor at ang kanyang asawa sa pagka-congressman. Naku naman po talaga. Kaya sa mga taong Marikina, bobo ka na lang kapag pinili mo pa ang ganitong klaseng kakurap na tao na madadala kayo sa simpleng paayuda. Nung habang siya namumutakti sa mga luho. Magpakatalino kayo sa pagboto, mga kababayan. Kita mo ang larawan ng pagiging payak niya nung nakaraan at biglang nagkaroon ng artista van. Biglang nagkaroon ng mga mamahaling relo. 5 million, 10 million, mga diamanting kumikinang. Yan po ay galing sa dugot pawis ng Pilipino na hanggang ngayon, hindi kayo makakain, hindi man lang kayo makabili ng prutas. Kaya dapat, I wish mabura ang lahat ng mga ito sa politika. Whatever, kung ano man yung means para mabura itong mga ito. Pero you know what? Sabi nung kausap ko kanina, alam niyo, sabi sa akin, kung gusto niyong, Amerikana, kung gusto niyong matapos yung problema ng Pilipinas, isang malaking revolusyon. At tapos naupo lang itong si Bongbong Marcos. Nabuhay itong korupsyon na ito na noong panahon ni Duterte, wala man. Huwag pabalikin. At sabi ang mga Marcos, parang katulad dun sa family sa Russia na binura yung mga pangalan nila, I forgot the name. I think parang
ginornog pa yata sila. Anong year yon? Oh, sino nakaalam ng history na hindi natin na-research ba? Parang ginornog ang buong pamilya at yung mga apelyido nila ay hindi na pwedeng gamitin, di ba? Dahil sila ay isang malaking salaula o kahiyan doon sa kanilang bayan. Romanov, thank you. Sabi ni Unfiltered, thank you Palangga. Di ba? Nakita ninyo? Ito rin dapat yung ginagawa sa the Romanovs, yeah. Thank you, Palangga. In 1917, sabi ni General Manager. So ito rin dapat ang ginagawa sa mga pamilyang Romualdez, Araneta, Marcos at lahat ng mga kawatan. Kung sila talaga ang pinaka, kasama nyo na yung mga dilawan. Okay? Na kumakampi sa kanila ngayon. Binubura sila dapat sa lipunan. Bakit? Habang kayo ay naghihirap, habang kayo ay tumatangis, walang pamasay, walang pangkain, walang panggamot, ang mga pamilya ninyo, ang buwaka ng Inang Marcos ay nagbayad, na pinapalabas na kunyari galing sa kaibigan na nagbayad ng duran-duran for estimated 1 to 1.5 billion, included yung transpo, airfare, everything, private plane, lahat, wala pa yung paglamon ng kanyang birthday. Habang kayo ay nagpapakahirap, sila ay gumagastos ng milyon-milyon. They don't care about you. Kahit ang bunganga ni Duterte in the past, nakita ninyo, hindi ginawa ni Duterte. Yung lechon lang ni Duterte. Nang nag-birthday si Duterte, di ba? Ginawa niyang issue. Pati media, ginawa niya ng issue. Nagpalechon lang si Duterte. Kahit construction worker, kahit labandera, pwedeng magpalechon. Pero si Duterte, nung nag-birthday, ginawa niyang issue. Pero yung nagduran-duran, si Bangag Jr., wala, tahimik yung mga buwaka ng ina. Sabi ni Palangga, ano kaya yung video? Pwede nga baka tsok-tsakan ni Satanas yun. O another polboronic, or pwede din yung heavy luggage. So may bala si Inday. Kaya dun sa mga, alam mo yung iba kasi, parang, nawala na ako na pag-asa, marupok kayo. Ibig sabihin, hindi matibay yung inyong paglalaban. Or ibig sabihin, you are not fighting for your country. You are fighting for your self-interest. Katulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng mga senador. O ngayon, nag-release si Bangag ng kanyang Senate slate. Anong Senate slate niya? O tignan mo, andyan si Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Pag ako nanalo, hahabulin ko si Imelda Marcos, pananagutin ko. Remember that? Kaalyado na ni Pacquiao ngayon. Nasa slate. So don't vote for Pacquiao at all. Dahil unang-una, na wala namang alam si Pacquiao, di ba? At wala siyang paninindigan. Dahil sinabi niya ang mga Marcos ay magnanakaw. Well, di ba sinabi ko sa inyo, yung property that was last year, ang aking isa sa mga expose na ayon sa ating puting ahas, yung property ni Pacquiao dyan malapit sa Malacanang ay nirerentahan ng mga bangag malapit sa Malacanang para pag sila ay nagbabangag, rumbuhan, lahat magkakasabwat. Okay? Ngayon, itong si Sara, Inday Sara, ay ginagawa ng issue gamit itong si Gloria Jumamil, DepEd Yusek, dating DepEd Yusek, na kung saan, okay, ay nagdrama doon sa Kongreso. Alright? Nagdrama siya na siya ay binigyan daw ni Inday Sara ng what? Ng 9 envelopes from February 2023 to September. Okay? Na ito daw ay parang suwol sa kanya para hindi na siya magsalita kung ano man yung kanyang disgusto. Ito'y isang pagtatanim o pag-iimbento ng mga kasinungalingan laban kay Sara kasi gusto na nilang tanggalin si Sara kasi you know what? May nagsabi sa akin, mga palangga, kaya dapat i-manifest nyo. Baka magurgur na si Bangag dahil siya ay napupuno na ng Naku po! What? Polboron. Diba? Alam niyo naman na may naramdaman yan. Diba? Nag-muscle spasm yan. Nataranta si Lisa Tanas.
I think last year, di ba sinabi ko sa inyo, akala niya matitegi na. Kaya yan, kung pabasahin ninyo, bakit sila nagmamadali na tanggalin si Sara, baka magugurgur na, baka mamamatay na yung putang ina, hindi good. Di ba? Kaya ginahanapan nila si Correct. Inday Mas Sara maganda. Mas nitong mga mainam. issue na itong 9 envelopes na to. Let's talk about that 9 envelopes eklabush na yan. Okay? Ano ang sabi ng mga ginayupa? Yang si Gloria, okay? Yang Gloria na yan. Alright, tignan natin. Anong pinagsasabi niya dito? Okay? So, dun sa Congress, napanood ko, na sinasabi niya na clip lang, hindi ko na pinapanood yung kahaba-haba ng mga kajotahan, kasinungalingan, yang kanilang mga hearing sa Congress. Unang-una, Congress, Senado, lumalamon sila sa kaban ng bayan, nagpapakita ng kanilang mga designer items na hindi naman sa kanila, kundi nakaw sa kaban ng bayan. Wala na pong kwenta ang politika, ang Senado at Congress sa Pilipinas, lalo na ang bangag niyong presidente na baka i-manifest natin, baka malagutan na ng litid. Okay? Oy, good girl na ako ngayon. Nagtitina ako. Madalas. Ipa-contest kasi kami. Kailangan paunahan ng papayatan. Anyway, ang sabi ni Gloria Mercado na napakasinungaling doon, obviously naman. Sinasabi niya na nakatanggap nga daw siya ng sobre na binigyan siya ni Inday Sara, di ba? Nung siya ay nasa procurement para kapag may mga anomalya, eklabush, hindi siya magsasalita. At sinasabi niya na hindi niya binuksan ang sobre na binigay sa kanya. Alright? Hindi niya binuksan dahil sabi niya, hindi siya komportable na asiwa or whatever. Anong feeling niya na, hindi ko bubuksan ng sobre, mga kadramahan. Nakikita mo dun sa clip na napanood ko na napakasinungaling ang kanyang script. Okay? At sinasabi niya na nag-ask siya na na humingi siya ng payo kung sino mang demonyo ang hininga niya ng payo na i-donate na lang daw ang pera na nilalaman ng sobre sa isang NGO.